Monica POV. Habang kumakain kami, ay hindi ko talaga maiwasang hindi tumingin kay Darius. Hindi ko na nga namalayan na tapos na akong kumain. I didn't even pay that much attention to my food. Mas lalo ko pang binigyan ng atensyon si Darius, at hindi ko maiwasang mapangiti kapag siya ang nag-aasikaso. Pagtapos kumain, at noong nasa kwarto na kami, nag-iisip pa rin ako tungkol sa sinabi ko sa kanya, na hindi totoong buntis ako, wala kasi siyang masyadong sinabi tungkol doon. Alam niya kaya talaga. Napanguso ako habang nakaupo sa kama, thinking that I probably looked like a fool the whole time. At ito namang si Darius, talagang hinayaan din akong magmukhang tanga. Hindi bale na, at least he didn't make a big deal out of it. Pero nasaktan ko kaya talaga siya. Naputol ang aking pag-iisip, noong lumabas na si Darius mula sa shower. Napunta naman agad sa kanya ang tingin ko, at hindi ko agad maiwasang bumaba ang aking mga mata sa kanyang katawan, na basa pa mula sa shower. Wala siyang suot na pang-itaas, at sweatpants lang. Nitong mga nakaraan, na araw-araw kaming magkasama, lagi ko namang nakikita ang katawan niya. All those under his clothes. Pero hindi ko pa rin mapigil ang mamangha. I'll just take a shower, too, mabilis kong sabi. Tumango si Darius, nakatingin sa akin. Napalunok ako noong magtama ang paningin namin, at nakita ko na malumanay ang kanyang mga mata. I took a quick warm shower. Nandito na rin sa master bedroom ang halos lahat sa mga gamit ko. Ang mga bathroom essentials namin, ay puro magkapares, isa sa kanya, at isa sa akin. Mas marami nga lang ang gamit ko kumpara sa kanya, kaya may nakalaan na drawer na puro gamit ko lang. Nang matapos ay lumabas na rin ako. Naabutan ko agad si Darius na nasa kama. The flat screen television is open, nanunood pala siya ng Race. At dahil medyo nakaharap ang kama sa gawin ng bathroom, ay nagtama agad ang paningin naming dalawa pagkalabas ko. His eyes darted to me, habang nakasandal siya sa headboard ng kama. Pinatay niya na rin ang TV, noong makita akong tapos ng mag-shower. Don, matama ni Darius na tanong, sa napapaos na boses. Tumango ako. Bumabagsak ang tingin ni Darius sa aking dibdib, at lalong namumungay ang mga mata. Nakasuot pa ako ng satin robe, at nakatali pa iyon. Lumapit na ako sa kama. Hindi na ako naghintay, at tumabi na ako sa kanya. Napaluhod ako sa malambot na kutsayo ng kama, noong nasa gilid na ako ni Darius. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin, may balto ng ngisi at kagalakan sa ekspresyon, at hinawakan niya rin ang bewang ko. Naupo ako sa kanyang kondangan, paarap sa kanya, na parabang ang tagal naming hindi magkasama, when in fact, isang araw pa lang naman iyon. I felt his rock-hard body against mine. Nanatili ang tingin sa akin ni Darius, unti-unting namungay ang mga mata, at pinuwesto ako lalo sa kanyang ibabaw, ang kamay niya ay agad na humawak sa puweten ko at saka sinundan ang mga hita ko. You miss me, he smirked. Hinayaan akong lumungkis sa kanya. Inikat ko naman agad ang mga kamay ko sa kanyang batok, at kulang na lamang ay yakapin ko siya sa ganoong pwesto. Yes, I whispered. And I probably sounded like I have another agenda. Really? Nagangat si Darius ng mga kilay, nagtatago ng ngisi sa lobby, pero hindi maitago ang pangangislap ng mga mata. Binaba niya agad ang lobby sa balikat ko, at dinampyan iyon ng matutunog na halik. You smell so good, bulong ni Darius. Napahinga ako ng malalim, at lalong napatingin kay Darius, habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit. Hanggang sa umabot ang halik niya sa leeg ko, na naghatid ng boltahe ng kuryente sa sistema ko. Pinasok ng kamay niya ang suot kong roba. I want you, Darius. Napapalunok kong bulong, getting more impatient and growing more hungry for him. I saved all my energy for you, naughty woman, he whispered playfully. Nag-init naman ang mukha ko, ngunit hindi ko talaga mapigilan na gustuhin siya lalo. Lalong umangat ang halik ni Darius, ang isang kamay niya ay tuluyan ng bumubukas sa roba na suot ko. Ang isang kamay ay kanina pang humahaplos sa aking katawan. Halika na, papatulugan na kita, nakangisi niyang bulong, at hinaga niya ako agad sa kama. In just a snap, he's already embracing me,
Kinukulong ako sa init ng kanyang katawan. While all I can do is scream Darius's name the whole night. Hindi lang doon natapos ang ginagawa namin. Minsan ay nagigising pa kami sa madaling araw para umulit. Minsan naman ay pagkagising. Noong nagising ako ng umaga, nangga pa agad ako sa aking tabi. And when I didn't feel Darius beside me, nakapikit pa ay napasimangot na ako agad. Papungas-pangas ako noong nagising. Napanguso ako agad, noong wala na si Darius sa kwarto. Akala ko ay umalis na siya para pumasok, at hindi na nagpaalam pa, kaya naman noong bumaba na ako, nagulat ako nang makita na nasa bahay pa pala siya. Naroon siya sa kusina, ang kanyang laptop ay nasa countertop. He was cooking something, habang nagtatrabaho pa yata. Ganoon ba talaga siya kagaling sa multitasking? Darius. Tawag ko agad, at halos nagkukumahog na bumaba sa hagdan. Hindi ako makapaniwala na nandito pa siya. I really thought he left early. Para namang sumabog ang dibdib ko sa tuwa, at napangiti ako agad. Don't rush like that, Monica, sabi ni Darius agad sa matalim na boses, noong lumapit ako, dahil siguro sa pagmamadali ko, but I couldn't help but feel so happy na nandito siya. Anong ginagawa mo rito? Wala kang trabaho sa opisina. Tanong ko agad at nakiusisa na sa kanyang ginagawa, niengganyo agad sa mga nakahain na. Tumango si Darius, as he slightly smirked. Nakaligaw na rin siya, at hindi ko na naman maiwasang mapakurap sa pagkamangha, gumagwapo na naman siya sa paningin ko. Yeah, I'll stay with you today. Hindi ko mapigil ang mangisi sa tuwa. That's nice, ha? Kumain ka na, then, we'll buy the things you need. Napaawang ang mga lobby ko, lalong nakaramdam ng tuwa. Saan? Pupunta ba tayo sa mall? Tumango si Darius, nakatingin sa akin, at may multo ng ngisi sa lobby. Habang hindi ko mapigil ang itago ang malapad kong ngiti. Kagigising ko lang, pero ang saya ko na. His presence was even enough to make my day. Then we'll go somewhere, too. Kaya kumain ka na, sabi ni Darius, na tila may plano ngayong araw. Gusto kong isipin na bumabawi lamang siya ngayong araw, dahil doon sa ilang minuto niyang late na pag-uwi kagabi. Or maybe because of what we did the whole night. Alin man doon, masaya rin naman ako sa mga ginawa namin. Tinutuo nga ni Darius ang pagpunta namin sa mall. We bought a lot of things. Pati mga gamit sa bahay ay bumili kami. Lahat ng gusto ko ang nasunod, at hinahayaan niya iyon. Ito, Darius. I want this sofa, sabi ko noong pumipili kami. May sofa na sa sala, pero sa kwarto namin ay wala pa. Gusto ko mayroon din doon. Alright, what else? Kalmadong tanong ni Darius, ito po, sir, mas malaking size at dalawa na rin, sabi ng isang sales lady, na panay ang ngiti kay Darius, dalawa ang nag-a-accommodate sa amin. May kasamang isa pang lalaki yung sales lady. Ngumiti lang din ako, ngunit hindi ko mapigilan mapatingin doon sa babae, na panay ang sir, samantalang ako na itong pumipili. Ito ang gusto ko, kalmadong sabi ko, sabay turo doon sa gusto kong sofa, taliwas sa tinuturo ng babae. At pwede rin bang ibang throw pillows ang isama? Napatingin ako sa ibang throw pillows, na tingin ko ay mas bagay roon sa sofa na gusto ko. What do you think, Darius? Tanong ko. He just nodded. Yeah, kung ano ang gusto mo. Pero, sir, hindi bagay kung iyan ang throw pillows po, sabi na naman ng babae. Mukhang nawawala na yata sa sarili, at hindi matanggal-tanggal ang tingin kay Darius, na animoy na hypnotis mo. Hindi ko na napigil ang pag-angat ng aking kilay. Tumikim ako, at pumait ang aking ekspresyon, pero hindi na ako nagsalita. Kinabig ni Darius ang bewang ko, pero halos nakatingin pa rin ako roon sa babae, na bahagyang siniko ng kanyang kasamahan. We'll go with that one, sabi ni Darius. Tinutukoy yung gusto ko. Napa-make face naman ng kaunti ang babae, at halos pumait lalo ang aking ekspresyon. Kung gusto niya ang isang sofa, edi roon ilagay sa bahay nila. Gusto ko na namang menes. Kahit saan pumunta ay agaw pansin si Darius. Palagi na lang siyang tinitingnan ng mga babae. At hindi ko rin naman alam kung ano ang nangyayari sa akin ngayon, masyado akong triggered, at naiisip ko pa lamang na nilalapitan,
at kinakausap si Darius ng ibang babae, ay naiinis na ako. Hindi ako nagseselos. Naiinis lang ako. Nandito na ako sa tabi niya, pero lantaran pa rin ang umaaligid sa kanya. Pero hindi ako nagseselos, it's just that, it's annoying. Nakasimangot tuloy ako noong nasa sasakyan na kami, at lalo pa akong naiinis, dahil mukhang natutuwa pa itong si Darius. Sa tuwing tinitingnan ko siya, ay sa kanya lang tinatago yung multo ng ngisi sa lobby niya, at sumiseryoso. Tumikim siya. Siguro ay tuwang-tuwa rin siya na tinitingnan siya ng mga babae. Gustong-gusto niya rin iyon. Dahil sa pag-iisip sa mga bagay na iyon, ni hindi ko na namalayan, kung nasaan na kami ni Darius. Nagulat na lamang ako noong nasa isa na kaming private clinic. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko kay Darius, but he just calmly smirked at me. Hawak niya ang bewang ko. You'll know. What the? Lalo pa akong napanganga, noong may dumating na isang babaeng doktor, at bumati. Nakangiti ito agad noong tiningnan ako. Mrs. Escudero, I'm Dr. Sylvia. Nakita rin kita sa wakas, tila natatawang sabi nito. Napatingin ako kay Darius. Anong nangyayari? Bakit ka magpapacheck up, Darius? Napapalunok kong tanong kay Darius. Naalala ko bigla ang sinabi ni Eros, na may sekreto kami ni Darius sa isa't isa. Oh, my goodness. Ito ba ang sekreto ni Darius? Napailing si Darius, what are you thinking again? Ikaw ang magpapacheck up, Monica, hindi ako. Naguguluhan ako. Teka, may sakit ako. Sambit ko. Napayuko ng kaunti ang doktora, at tumikim na tila nagpipigil ng tawa o ngiti. Hindi na sumagot si Darius. He just smirked at me, tila ba may alam siyang hindi ko alam. At noong kami na lang ni Dr. Sylvia, na napag-alaman kong magiging family doctor namin, lalong dinaga ng kaba ang aking dibdib. Doc, wait, do we really have to do this? Wala po akong matindaan na may sakit ako. I'm perfectly fine, paliwanag ko. Tumango si Dr. Sylvia. Wala kayong sakit, Mrs. Escudero. Napahinga ako ng maluwag. Pero bakit nga magpapacheck up? Saka ko lamang nakuha ang nangyayari, noong pumasok na kami sa loob, at nakipagtitigan ako sa ultrasound machine. Sinubukan kong magsalita, but I was completely out of words. Doktora, hindi ko alam kung naliligaw tayo ng kwarto o. Napalunok ako, kahit alam ko na sa aking isipan kung ano ang nangyayari. Ngumiti si Dr. Sylvia, halatang na-entertain. Hindi rin tayo naliligaw, Mrs. Escudero. I'm really an OB-GYN. And from now on, I'll be your family doctor. And we will have your initial prenatal checkup today, panimula ng doktora, at malawak na ngumiti sa akin, like she's just been waiting for me the whole time. Wala pa rin ako sa aking sarili. Ganoon katindi ang kabog ng dibdib ko. I'm pregnant. Tulala pa rin ako noong makumpirma na buntis nga ako, at para maniwala, ay ipinaliwanag pa mismo ni Dr. Sylvia ang nakikita ko sa ultrasound machine. Congratulations! You're almost 10 weeks pregnant, Mrs. Escudero, sabi ni Dr. Sylvia. Mukhang aware din siya sa reaksyon ko dahil hindi niya kinu-question. Kung ganoon, totoo nga ang mga nararamdaman kong pregnancy symptoms. Nauutol kong tanong. Akala ko ay dahil lamang iyon sa pagpapanggap ko, and I was just being a good actress by nature. Iyon pala, Photon, may sumisipa na sa tiyan ko. What symptoms did you experience? Tanong ng doktora. Binalikan ko ang mga nangyari nitong nakaraan. I've been tired for the past weeks. Nasa US pa lang ako. I'm having headaches, usually in the morning, and I gained a bit of weight, and weird cravings, too. Napangiti si Dr. Sylvia. She looked at me and nodded. Nabanggit nga iyan ni Mr. Escudero. That's why it's important to take off yourself from now on, Mrs. Escudero. Pagtapos nito ay ibibigay ko na rin sa iyo ang mga dapat mong inumin, para mas maging healthy ang pagbubuntis mo. Napalunok ako, tulala pa rin. Nahinuha ko na ito, pero hindi ko alam na posible. I thought I was just tricking my own body. Dahil nga nagpapanggap ako, at gumawa pa ako ng fake pregnancy result noon, at ngayon, ang kaharap ko ay mismong totoong resulta, na nagsasabing buntis ako.
Mabuti at napagdesisyonan niyo nang magtungo rito. Noong nakaraan ay si Mr. Escudero lang, nangingiting sabi ni Doktora, na hinahanda na ang para sa ibang exam na gagawin sa akin. Pero ang isip ko ay nandoon pa rin sa katotohanang buntis ako. God, Darius, I was just pretending all this time. Tinutuo mo pala iyon. Si Darius, Doktor, alam niya ito. Pagtatanong ko, tumango naman si Dr. Sylvia. Yes, Mrs. Escudero. Nakonsulta na sa amin ang pregnancy symptoms na mayroon ka. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Darius? At talagang inunahan pa akong magpakonsulta. Napakagat ako sa aking lobby. My hands were shaking a bit, mixed emotions pa rin. I thought the fatigue was just normal. At kaya pala ganoon na lamang ako tretuhin ni Darius, kung bakit parang naging mas maalaga siya sakin. He always cooks for me, at ginusto niya pa akong tumira sa bahay. Napakurap ako sa kawalan. Kaya ba magkasama kami ngayon? Dahil dito, dahil nabuntis niya pala ako. Pinapanagutan niya lang ba ako? Kinabahan agad ako sa mga naisip ko. Pakiramdam ko ay nabuhusan ako ng nagyayelong tubig. Darius is a man of principle, and he got me pregnant. Is this what everything is about? Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Napalunok ako, at napahingang muli ng malalim. You're doing good, Mrs. Escudero, iwasan mo lamang ang stress, dahil hindi yun maganda para sa baby. Then, you will be taking vitamins. Magkakaroon din tayo ng regular check-ups, sabi ni Dr. Sylvia. Napabalik sa kanya ang aking atensyon. Pilit akong ngumiti, kahit naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib, and then I looked at my belly. Hindi pa talaga ito kapansin-pansin. Pinatong ko ang kamay ko sa aking tiyan, inalis muna ang kung ano-ano sa aking isipan. I'm still nervous that I think I could faint, but it was the unexplainable feeling that kept me sane, a fiery feeling in my heart. The scared and joyful feeling were mixing, to think that I'm carrying a life inside of me. Napangiti sa akin si Dr. Sylvia. Napansin niya yata ang reaksyon ko sa nangyayari, kaya kinausap niya rin ako. Kahit papaano ay kumalma ako sa pakikipag-usap sa akin ni Dr. Sylvia, and somehow it assured me that everything's fine. Habang nag-uusap kami ni Dr. Sylvia, unti-unting bumalik sa akin ang mga pinaggagawa ko, na baka nakaapekto pala sa pagbubuntis ko. My baby must be so done with me, binusog ko siya sa mga kalokohan ko. Noong kalmado na ako, at nakakapag-isip na ng maayos, hindi ko na mapigilan na mapangiti ng kaunti, nagsisingki ng bagay na ito sa akin. All I can think about at this moment is my child, ngayon ay mabilis kong pinagsisisihan ang mga kalokohan ko. I'll call Mr. Escudero before we discuss further, sabi ni Doktora. Pilit akong ngumiti. Now, I'm sure I don't need Darius's presence anymore. Nagtama ang paningin namin ni Darius, noong pumasok nga siya, para i-discuss na ni Dr. Sylvia ang iba. Kalmado lang si Darius, probably because he knows about this already. He really enjoys watching me make a fool out of myself, siguro tuwang-tuwa siya tuwing nakikita akong ganoon. Nag-iwas ako ng tingin, binalingan na lamang si Dr. Sylvia, kahit ramdam na ramdam ko ang tila mga tumatagos na tingin ni Darius. Bumaba ang kanyang tingin sa tiyan ko. Hinayaan ko na lamang si Darius, na marinig din ang ibang sinasabi ni Dr. Sylvia, but I made sure I listened well, too. Nang sa ganoon ay hindi ko na siya kailanganin pa. Nakita ko na seryoso rin naman siya sa pakikinig, like he's taking mental notes. Noong sumulyap siya sa akin, hindi ko maiwasan ang mapait kong ekspresyon. You have any questions? Tanong ni Dr. Sylvia. Darius asked about something, yung tungkol sa pagod na nararamdaman ko, na sinagot naman agad ni Dr. Sylvia. My heart skipped and I couldn't help it. The fatigue is very common, especially around this stage, but it will improve progressively. Make sure she's getting enough rest, at sapat na pagkain. Kung ganoon, hindi na ako maaaring magpagod masyado. I should take care of myself more starting from now. How about you, Mrs. Escudero? You have any questions in mind? Pagtatanong ni Dr. Sylvia, halos lahat naman ay napag-usapan na namin.
Noong iiling na sana ako, at magpapasalamat, I suddenly remembered something. Tumikim ako at hindi tiningnan si Darius. Yes, Doktora. May gusto sana akong itanong. Ano iyon, Mrs. Escudero? Tanong ni Dr. Sylvia, naghihintay. Napakagat ako sa aking lobby, seryosong naiisip ang aking tanong. Namula ng kaunti ang pisngi ko, ngunit determinado na siguraduhin ang gusto kong alamin. Can pregnant women really have make love? Tanong ko kay Dr. Sylvia. Ngumiti naman ito at tumango, yes, Mrs. Escudero. There are just certain conditions, where pregnant women are advised not to engage in activities, such as having a high risk of miscarriage and some other factors. In your case, wala naman akong nakikitang problema. Napahinga ako ng malalim. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang tingin sa akin ni Darius, na magkakrus lamang ang mga braso sa tapat ng dibdib. He was just chilling. Marahil ay alam na ang bagay na iyon. Mabuti na lamang. Gabi-gabi pa naman naming ginawa iyon. I thought that it might have affected my baby. Thank you, Doktora, pasasalamat ko. Naging komportable ako sa kanya, kahit ito ang una naming pagkikita. Thanks, Doc. Si Darius na tinatapos na rin ang appointment namin kay Dr. Sylvia. Siya na ang kumausap dito. Kahit noong tapos na ang appointment namin kay Dr. Sylvia, halos tulala pa rin ako, at nag-iisip. Darius was too patient on letting me process it. Hindi niya ako pinilit na makipag-usap sa kanya, kung kaya't tahimik na lamang kami noong nasa sasakyan na Monica. Tawag ni Darius, noong huminto na ang sasakyan sa tapat ng bahay, at tahimik pa rin ako. Are you alright? Marahan niyang tanong. I'm still thinking. Noong nakita ko ang kanyang tingin sa akin, ay tila medyo may pag-aalala na sa kanyang mga mata, pero seryoso pa rin, dahilan para mapalunok ako. At hindi ko maintindihan, kung saan nanggagaling ang kabang nararamdaman ko. Napakurap ako, at pagtapos ay marahan lamang na tumango. I'm okay. Magpapahinga na muna ako, napapaiwas ng tingin kong sabi. Hinayaan na muna ako ni Darius. Iniwasan ko ang kanyang tingin, at nakita ko ang lalong pagseryoso ng kanyang ekspresyon, sa nakikita niyang reaksyon ko sa nalaman. Yet he didn't complain. Noong nasa kwarto na ako, hindi naman ako makapagpahinga. Ang daming tumatakbo sa aking isipan tungkol sa pagbubuntis ko. I mean, I'm ready to settle down. Pero, gusto ba talaga ito ni Darius? O ginagawa niya lamang ang lahat ng ito, dahil nandito na? Kaya pinababalik niya ako. Above all those, I started feeling emotional, with the idea of finally becoming a mother. Kaya ko ba talaga? What if I don't know how to raise a child? Can I really be a responsible and good parent? Kahit ganoon, ramdam ko ang tila banayad na haplos sa aking puso, knowing that I'm starting another journey. I stayed quiet the whole time after. I'm still trying to process everything and my mind is still clouded with the fact that I'm pregnant, after almost running away from our marriage. Hindi rin nakakatulong sa akin na makita si Darius. Halos hindi ko rin siya kausapin yet he remained patient about it. At para kahit papaano, ay makapag-isip-isip, at ay proseso ang nararamdaman ko, bumalik muna ako sa mansyon ng mga Pimentel, iyon ang naisip kong paraan. Ang plano ko lamang ay bumisita noong tanghali kinabukasan. Ewan ko at namiss ko bigla sina Esmeralda, kaya napagpasyahan ko na magtungo muna ulit doon. At para na rin bisitahin ang bahay namin.